Maganda yung inawit. Narinig ko yung ganyang awit eh. Kahit kailan ng Diyos ay tapat mula ng simula. Nagalikhay ng sanlibutan, tapat na ang Diyos. Wala ng sanlibutan, tapat pa rin ng Diyos. Nagkasala ka, tapat pa rin ng Diyos. Kaya, magandang umaga sa ating lahat. At ang mga kapatiran natin sa iyong bansa, salamat po sa iyong pag-subaybay dito po sa ating mga preaching. At nawa ay nakapagbigay sa atin encouragement dyan to continue to serve the Lord. Ano pong bawat problema ng bawat isa ay narapat lang tayo magpatuloy. Kasi ganun po ang mga sundalo ng Diyos. Saan man tayo sa panig ng sanlibutan, huwag lang tayo makalimos sa lumikha sa atin. Kasi we are from the dust and unto dust thou art returned. Iwanan po yan, nabi po ng Bible. Dito po tayo sa Bible ng Titus, libro ni Titus, chapter 3. Ang Titus po ay matatagpuan bago Hebrews. At ang Titus, matatagpuan pagkatapos po ng 2 Timothy. Okay, Titus, Thessalonians, Titus, chapter 3. Okay, bago po pagkatapos ng Titus, sa Timothy, 2 Timothy. Chapter 3, verse 5. Dito po tayo sa ating pong talata. Sabay-sabay natin basahin ng Titus chapter 3, verse 5. Are you with me? Amen? Amen. Go! Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa bawat pagkilos mo sa bawat mananampalataya na ikaw laging makita nawa sa bawat buhay ng bawat isa. Dalayan po Diyos na sa bawat isa ay bigyan pang pagkakataon tumatag ng pananampalataya na gamparan po namin ang layunin kung bakit mo kami tinubos sa bawat isa ay upang iparating ang gospel sa hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo. Dalayan mo po Diyos na huwag mo rin pabayaan mga kapatid na nasa ibang bansa, sa Norway, sa Portugal, ganun din po sa Singapore at Hong Kong. Dalayan ko po ang iyong presensya ay pumilos sa kanila, ganun din po sa amin sa Pilipinas. Dalayan ko rin o Diyos na ikaw po ang may taas sa mensaheng ito at gapusin ang kaaway. Thank you, Father, in Jesus Christ, everyone. Lahat po magsiyo po. Dito po sa libro ni Titus, sa John chapter 3, baka verse, John chapter 3, verse 3. John chapter 3, verse 3, down to 7. At ang sabi po doon sa John chapter 3, verse 3 down to 7, basahin ko po. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. For the last verse, 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Okay. Ito po yung Titus, backup verse po ay marami, pero kumuha akong pangalawa. John 3, verse 3 down to 7. Kaya ang title ng mensahe, The New Birth. The New Birth. The New Birth or Regeneration. Ang ibig sabihin po ng New Birth, it is the instrument that bring us into the family of God. Instrument that bring us into the family of God. Minumay sa nga instrumento nga iigda tayo iti panagbalin nga pamilya iti Diyos. The only way to become a Christian is by being born again. By the power of the Holy Spirit. The new birth is the door to salvation. And consequently to heaven. Ate, mas maganda, ibain natin. Yung pong new birth, nung tayo po ipinanganak sa physical, sa magulang,
ay nakita natin ang Word. Okay? Word. Bakit? Hindi mo pa alam eh. Hindi pa alam ang Word. Naipanganak tayo sa physical o sa flesh. Sa laman. Ngayon, tatandaan mo yung petsa na yon kung kailan ka ipinanganak sa magulang. October 20, 1961. Alam ko pa rin yun. Kung kailan ako pinanganak. I remember your birthday. September 8. September. Yun ba? Alam ko na lahat ng may birthday physical ay natatandaan natin kung kailan tayo pinanganak physically. Pero nakalimutan mo natin kung kailan mo na tayo pinanganak spiritually. Yun po ang new birth. Bakit tinutukoy new birth is the door to salvation? Yung pong pangalawang pagkapanganak. Kaya sabi ni Nicodemus, si Nicodemus po ay isa pong may katungkulan. Dito po sa verse 1, chapter 3. Dito po si Nicodemus, kung sino si Nicodemus, ay ito, mababasa natin sa chapter 3, verse 1. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. O ibig sabihin, isang kapitan o isang may katungkulan sa mga Hudyo na ito po si Nicodemus. Okay? Ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Dating a ruler na may katungkulan, pag-ibis mo sa kanyang trabaho bilang nasa pamumuno ng mga Hudyo, siya po ay a good man, a good ruler. Okay? Talagang law enforcer po si Nicodemus. Bakit? Sa gabi pumunta kay Jesus Christ kasi nahihiya. Karamihan sa magagaling, ayaw nilang magtanong. Kasi kung magtanong ka kasi, parang ibaba mo yung rampo mo, kasi wala kang kalam-alam eh. Parang ganun po ang pagkaintindi yung magtatanong. Katulad ni Nicodemus, isang ruler, isa pong may katungkulan sa mga Hudyo, ay isa pong mabait po na akong to. Pag buksan mo yung buhay ni Nicodemus, pag-aral natin, sino ba si Nicodemus sa ralangan ng mga Hudyo? Kaya, ang sabi ng Panginoon sa 3, barely, ibig sabihin, pudno ko na kada kayo. No saan nga may panganak ang mabalbaliwan, iti may isang tao, saan nga makita ti pagarian ti Diyos. Kaya ni Nicodemus, simumbat iti 4. May panganak ka di manen, nga sumrig di aanakan ni nanang, taturumar manen, di ka di ti new birth. Simumbat niya ako Jesus. Dito sa 5, sa 6, 5 and 6. Born of flesh is flesh. Born of spirit is spirit. Ayan. Yung spirit, pangalawang birth, ay yung pong spiritual birth. The second birth, a new creation. Yun po ang second birth. Dito po ang gustong tumbukin ng Panginoon. Yung second birth. Kung muna nga pinanganak sa magulang. Pangalawa, spiritual birth. Ako, nakalimutan ko yung spiritual birth ko eh. October rin yun eh. Ay, September pa yun. Okay? Ako ay binautismuhan sa ilog ng Mountain Province. At ako ay nabautismuhan. At ako po ay membro ng Highland Baptist Church. Ganyan. Kaya, thank God at mayroong isang tao na matanda na nagtyaga rin sa akin. Matanda na yun kasi panganay ko yun. Pero ang nagtyaga sa kanya naman, isa ring pastor na matanda. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil may nagdadala ng mensahe. Okay? Title ng mensahe, The New Birth. Only God can give a new birth. Ang Panginoon Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ang pagkampanganak na muli spiritually. Okay? Para tayo may panganak spiritually, ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Kaya malayo yung umanib ka, higtas ka na. Malayo. The new birth, may panganak na muli. Okay, muna ang puntos. Sa Hebrews chapter 12, 14. Hebrews chapter 12, 14. Buksan natin ang Hebrews. Umunang kapuntos.
walang bisita, kung ano yung pangalan. Ay, Hebrews chapter 12. Verse 14. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Follow peace. Okay? Example ulit, si Nicodemus, isa rin pong madumi sa harapan ng Diyos. Kahit mabuting tao sa harapan ng tao, kahit magandang pamumuno niya, sa harapan ng Diyos, si Nicodemus ay nagkasala pa rin. Okay? Katulad ng Apostol Pablo, si Paul na naging Apostol Pablo, ay madumi rin sa harapan ng Diyos. Si Pablo po ay mabait sa mata ng mga Hudyo. Dahil siya po ay killer sa mga Kristiyano. Pero sa harapan ng Diyos, si Nicodemus o si Saul na naging Pablo ay marumi sa harapan po ng Diyos. Kaya the scriptures plainly teach that all need to be born again. Lahat po tayo kailangan natin may panganak na muli na ayon sa banal na kasulatan. Kaya unang punto, the necessity of regeneration. Ano bang ibig sabihin ng regeneration? Okay? Mas maganda pag-aralan, ano bang ibig sabihin ng regeneration? Regenerate, may anak ang mabalbaliwan. Rebirth, may panganak ng muli. Parehas mo lang ibig sabihin yung new birth. Regenerate, may panganak na muli. Yung conversion naman, conversion is the act of turning from sin to God. Turning from sin to God. Sin, inawayawan mo ng turning to God. Okay? Excuse me. Kaya, iba ang conversion, iba ay yung new birth or regeneration. New birth and regeneration is the same. Ibig sabihin niya, dito ang tingin. Dito ang tingin. Umuna ang puntos. Bakit kailangan the regeneration? May anak ang mabalbaliwa. Ni Nicodemus, may isang ruler nga nasiyaan nga pangulo ng leader. Isang paraisyo. Pero, bakit may panganak na muli? Bakit imbaga ni Jesus Christ? Kasi, nasiyaan ka man ipadang nga tao, pero iti mata ti Diyos, narunit po si Nicodemus. Kailangan mag-born again. Bakit? Si Nicodemus pa rin ay nagkasala sa mata ng Diyos. Ang regeneration, ang pwedeng magtrabaho yan, ay hindi nagmula sa atin, kundi nagmula sa God the Father. May panganak ka na muli spiritually, that is the work of the Holy God. Hindi po work ng tao. Hindi rin work ng simbahan. It is only God. Okay, hindi natin. Kaya alam niyo pa, ibig sabihin ng regeneration or new birth. New birth, dalawang klase. May panganak ka sa nanay. Pangalawa, naianak ka spiritual. Nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon, naipanganak ka na muli. Spiritual birth yun. Ang pwedeng magtrabaho ng spiritual birth ay ang Panginoong Diyos. Sino ang magtatrabaho ng regeneration? Sino? No. Sino ang pwedeng magtrabaho ng regeneration? God. Tama. Ang Panginoong Diyos ang pwedeng magtrabaho ng regeneration. Ano ba ang ibig sabihin ng regeneration? May panganak na muli. Ano yung may panganak na muli? Spiritual birth. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, na spiritual birth ka. Unang birth na pinanganak ka na sa nanay at tatay mo, naalala mo yung buwan at taon. Nung may panganak ka spiritually, hindi ang nanay mo ang trabaho sa'yo, tatay mo, hindi rin ang church, hindi rin ang pastor, kundi only God can work regeneration. Naintindihan? Amen? Amen. Amen? Amen. Sige. There is no substitute for the new birth. To fail to be born again is to be lost. Kung si Nicodemus po na magandang ugali,
magandang ruler, at kailangan niya ma-born again. Oras na hindi po siya ma-born again, siya po ay nasa kadiliman pa rin. Kahit mabait ka, nasa dilim ka pa rin. Kaya kailangan mo, Nicodemus, to be born again. Ang ibig po sabihin ba ang born again, kailangan yung matanda na babalik ulit sa anak ni nanay upang may panganak na ulit. Hindi naintindihan ni Nicodemus. Si Nicodemus po ay matalino ng Pariseo yan. Nasa antas po ng mayayaman yan, si Nicodemus. Magaling ang kanyang utang. Bakit sa gabi nagpunta kay Jesus Christ? Kasi nahihiya sa mga tao. Pag sa gabi kasi, si Jesus Christ ang makakausap niya. Doon nagtanong. Sabi naman ni Jesus Christ, pudno ibagkada kayo. Hingga ang kamayan na kamabalbaliwan, ang makikapagarian ng Diyos. So nga, uri, nasimpot kagaya, no, wala kang Kristo. Sa hell ka pa rin pupunta. Kaya, hindi basihan na, ako'y mabait, kaya sa langit ako pupunta. Hindi yun ang basihan. Wala akong papalit ng new birth. Kung hindi ka may panganak na muli, you're considered lost. Pangalawang puntos. Sa 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. 1 Peter. 1 Peter. Open with me your Bible. Yung pong 1 Peter chapter 1 verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Binanggit po dito yung the word of God. Yung word of God, hangag kupas ni saot ni Diyos. Hindi po nagkukupas ang salita ng Diyos. Ano ba yung other word ng word of God? Ano ba yung other term ng word of God? Ano yung other term ng word of God? Other term ng word of God. Hello? Wala? Scripture. The scripture, isuot lang yung word of God. Ano pa? The Bible. Tatlo. Ay, dalawa. The Bible, the scripture, the word of God, isuot lang daya. Ay, the scripture, isuot lang the word of God, which liveth and abideth in forever. Di saot ni Diyos nga agnanayon, kaya nagbating agnanayon. Kahit nasawan ti saot ni Diyos, saan nagbalbaliw, saan nga marunot, saan nga mapukaw. Iso dahil saot ni Diyos, tinangisuro ka na tayo, tapno may born again tayo. The word of God will teach us how to be born again. Kaya the scripture says, He will teach us, He will guide us how to be born again. So nalawag na rin, nasaot ni Diyos, iti makaitin ka na tayo, iti panakaamo, nukas ano nga mayara ka mabalbaliwan. Ang sabi ni Jesus Christ, search the scriptures will prove who am I. No, so kimatin nyo tibanghelyo ti panik na kanya no sinuwa. At dapat nag-ibig, bagang tayo, pagpasa ti Bible, ti makaawat ng ministro. Sige. So nga, ito kayo pagpasa ni pasugo. Anya ti encourage ang basa pasugo. Kaya hindi ko pwede yan. Search this to me. It is a command from the Lord. So kimatin nyo ti Ebanghelyo. Wino ti kasuratan. Search the scriptures. Basahin nyo, sukimatin nyo, biruhin nyo. Nung mabasa yung ti Ebanghelyo, pampaliknikan na nung sinuwa kada kayo. That the scriptures, mula Old Testament to New Testament, isa lang sinasabi yan, Jesus Christ. Pag basahin mo ang Old Testament, i-concise mo, i-short talk mo yan. The central theme in the New Testament is Christ. Puro ni Kristo ang tinutumbok. Binabanggit po lang, pero ang pinakasentro, nung madanong magayayos, isentro dito, tingna. Yung mga yan, may no. Pinakaulig na, tingna. So, at the centro is Jesus Christ. The agent Diyos in the new birth. The agent. Amo yung ibig sabihin, the agent. Agent. Kasi rin. Nung mapanak ijay barangay, iti, Santa Maria. Bilang sundalo ng gobyerno. Paano ko pupunta doon?
Mayroon akong agent na naitalaga doon. Sundalo, registered sa krami. Pero nakasibilyan. Picture na. At tibok na parang commander. Nim intelligence yun. Yan. So, tinaitik-tik ka niya, kadatoy yung arestuin yung tao, hawat sa Isabela. Kadatoy ni Marco. Iti room number, iti barangay, ganito. Papanang dahil. Agent. No, may panggirap mo iti spiritual, yung kung the nature of regeneration, the agent na nandun sa atin sa loob, it is the Holy Spirit. Yun po ang agent. Yung Holy Spirit na yan, siya po ang tagagising sa atin upang tayo po yung matauhan yung tungkol sa new birth. Siya kasi ang tagapagturo, siya ang gagawa ng paraan para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Kaya yung nature of regeneration, it is the work of the Holy Ghost, yung Holy Spirit. Kaya kung ang tao ay gusto pumunta sa church, may nag-invite na kaibigan, parang gusto mo pa rin sa church. Yun ang trabaho ng Holy Spirit, taga-remind, taga-encourage. Yan. Pag oras na ikaw pa ay nag-violate, that is the work of the flesh. It is not baptism. For baptism is a church ordinance, signifying that one is a Christian and has died for Christ, been buried, has risen, and is now living with Christ daily. Kaya pangalawang puntos, the agents used and the new birth. Ang ginamit ng Diyos bilang agent sa ating buhay is the Holy Spirit. Magpasalamat tayo, nag-work yung tatlong Trinity. God is the author ng regeneration. The agent is the Holy Ghost. Pasalamat ka tayo. Pero itawag ka, dirugod mo kayo, gusto nyo na naman ni Jesus Christ. Himayak ka na kayo with the authority of the Father. He rejected me. At ang tuumay ka na kayo without the authority from the Father, you will come back. Kaya, the Word of God sa Santiago 1:18, His own will begot He us with the Word of truth. Begot. Sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng yung pong salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na ito po yung scriptures, siya po ang nag-reveal na yung Holy Spirit bilang agent ng Diyos ay pinaparating sa atin, nasa atin na yung Holy Ghost. Galatians 3:2. Galatians 3:2. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. No, inawat yun yung Espiritu, ititrabaho, tilinday. Kahit saan na babae, ti panagdingig, ti sao niya, Diyos babae, ti pamati. Tingnan niyo po. It is faith, regenerated by the hearing of the Word of God, that save his soul. Pagmati kada tayo nga tao, pananiwala o pananampalataya sa atin, sa umagitan ng pagrinig po natin ng salita ng Diyos, yun lamang po pwede mag-lead sa atin upang tayo maligtas. Kailanman, hindi ka maligtas kung hindi ka makinig. Paano pupunta? Siyempre yung mga preacher, pupunta po sa mga unsaved, yung mga lost. Kung hindi sila makinig, paano sila maligtas? Pero pag makinig po sila, ibig sabihin, pag makinig, dito magtrabaho yung agent, yung Holy Ghost. Buksan na yung puso niya, upang maintindihan niya yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yan, papasok sa kanya, mag-work yung Holy Spirit. At ang kaligtasan ng tao niya, nasa kamay ng Diyos. Sa magitan ng pagtanggap natin, yung salita ng Diyos. The Word of God, the Holy Spirit, John 3:5. Except a man be born of water and of the flesh, he cannot enter. Yung pong water, sino ang manampalataya at mabautismuhan? Iyon po ang pananampalataya itong mga yung pupunta sa linungan, yung malaking simbahan doon. Jehovah's Kingdom Hall. Hindi, yung diretso. Wala sa gasolinahan, diretso yun. May malaking simbahan doon, maliwan. Cruzeiro. Pentecost.
Ay, bukod malapit. Ay, hindi yung puntang mo Kanto. sa... Yung papasok. Yung pangalan niyo, punta daw yung sa inyo, sir. Apostolic Church. Ano ba yung sa inyo? Saan kayo? Sa Linungan West. Yung papuntang sa Linungan, kaliwa. Pentecost. Yan. Pentecost. Apostolic Faith. Pentecostes. Kasi bakit? Pentecost. Sino ang manampalataya at mabautismuhan? Maliligtas. Tama naman yun kasi sinabi ng Bible yan. Pero hindi sinabi ng Bible, ang manampalataya hindi mabautismuhan ay hindi anak ng Diyos. Hindi kailanman sinabi ng Bible. Ang sinabi niya, ang mabautismuhan, ang manampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Tama. Pero sa ibang seta, sino ang manampalataya? Maligtas. Meron yun sa Bible yan, sa Galatia. Manampalataya ka lamang, maliligtas ka. Ha? Dinagdagan niya na, ang manampalataya at mabautismuhan ay maging anak ng Diyos. Tama. Pero ang pagka-interpret ko itong mga Pentecost, ay kailangan ko mabautismuhan ka. Pag hindi mabautismuhan, hindi kompleto. Mali po yun. Maraming manampalataya tumanggap kay Kristo at the time when they will preach the gospel. Naligtas ba sila? Siyempre. Ang baptism lamang po ay kung ikaw po ay nabautismuhan ng Pentecost. Ako nabautismo ng Baptist. Ano yun? Kung nabautismo si Jesus Christ sa Pentecost na si Jesus Christ. Ano yun? Pero ang kiniklaim po nung Tagaypugaw, si Jesus Christ ay Tagaypugaw. Dahil nung napako, nakabaan. Itong mga Tagaypugaw talaga. Ayaw patalo eh. Ha? Hindi Lucano si Jesus Christ. Pugaw yan. Bakit? Nung pinako eh, nakabaan eh. Kinamit lang. Oh, wala kasi yung mga taga, ng bagong nagpugaw eh. Kaya ang ginawa nila, yung takip ng bag, ng damit, ginawang baag. Kaya, si Jesus Christ ay ginawa. Hindi tayo pwedeng umargue dyan kasi ang mahalaga kapatid. Kung tinanggap ko ba itong kapatid na si Jesus Christ? Ay, oo po naman, kasi tagay-pugaw yan eh. Ay, hindi, kalimutan natin yung pugaw. Ang mahalaga dyan, yung sinasabi ng Bible, si Jesus Christ is Savior. Ay, oo po. Kasi kung a-agree kang tagay-pugaw, para dahil kailyanan ni Jesus, siya tatanggapin niya. Hindi pwedeng gano'n. Magkaiba naman ang message ng repentan niya. Kailyanan ni Jesus, siya tatanggapin namin. Eh kung hindi nyo kailyan, hindi tanggapin. Kaya hindi pwede na. John 3:6. Karamihan namatay na Ilocano, pag namatay, nakabarong. Si Jesus ay namatay. John 3:6. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. Spiritual life is begotten by the Holy Spirit. Sa John 3:8, so is everyone that is born of the Spirit, the ministry of the Holy Spirit, is to just to convict the sinner and then for conversion. Kaya maliwanag po na ang method ng regeneration is a divine sight. Trabaho po na may kapal. Trabaho po ng Diyos. Ito alang-alas ang nalig. Ang title ng nandiyan na pala. Yung pong born again, dalawang klase. Born na ipanganak sa magulang. Si Nicodemus na ruler na taga-Paraisyo, si Nicodemus is a Paraisyo. Ngayon siya po ay ruler sa mga Udyo. May katungkulan, mabait siya. Pero pumunta kay Jesus Christ. Bakit sinabi ni Jesus Christ na kailangan mong maborn again? Kasi si Nicodemus nagkasala pa rin. Sa mata ng tao, mabait si Nicodemus. Si Paul na killer, makasalanan sabi ng Panginoon. Wala rin silang pagkaiba kay Nicodemus. They are both sinners. Kailangan ko na may panganak na muli. Sabi ni Nicodemus, anong ibig sabihin may panganak na muli? Papasok ulit sa anakan ni nanay niya at may panganak ulit? Yung ba ang ibig sabihin ng may panganak na muli? Sabi ni Jesus Christ, hindi gano'n. Nung naipanganak ka sa nanay mo, physical birth. Nung naipanganak ka spiritually, yun po ay trabaho ng Panginoong Diyos. Nung naipanganak ka na muli. Ano yung pinanganak ka muli? Nung tinanggap ko si Jesus Christ na kinikilang tagapagligtas Panginoon, tanda mo yung araw na ito. Ito po yung spiritual birth. Sino magtrabaho? Ang Panginoong Diyos lamang ang pwedeng magtrabaho ng spiritual birth. Hindi ang simbahan, hindi ang pastor, hindi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagre-reveal. Maliwanag ko. For Christ Jesus have I begotten you through the gospel. Sa 1 Corinthians 4:15. 1 Corinthians 4:15.
For in Christ Jesus have I begotten you through the gospel. Yung gospel, yung pong mensahe ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli, yun po ang gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? Good news. Ano yung good news? Magandang balita. Okay. The gospel is the power of God. Roma 1:16. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos that is capable of changing man's life. To be born again, believe and receive the gospel, the word of God. 1 Peter 1:25. And this he, the word, which by the gospel is preached unto you. Iyon po ang ebanghelyo na inipangaral ko sa inyo. The author of regeneration is God. The channel of regeneration is Christ. The executive of regeneration is the Holy Spirit. The medium of regeneration is through receiving Christ by believing the word of God. Okay, unahin ko. The author of regeneration. Anong ibig sabihin ng regeneration? Ang ibig sabihin ng regeneration, new birth. Parehas ninyo. Regeneration, na ipanganak na muli. Dalawang klase pinanganak na muli. Sa magulang natin, panganak ka, unang panganak. Pangalawa, yung spiritual birth. Ang nagtrabaho ng spiritual birth ay ang Panginoon. Nung tinanggap ko si Jesus Christ bilang kinikilalang tagapagligtas sa Panginoon, na ipanganak ka na muli spiritually. Ayan. Parang magkauna. The channel of regeneration is Christ. The executive of regeneration is the Holy Spirit. The medium of regeneration is through receiving Christ by believing the word of God. Maliwanag po, amen? The evidence. Yan evidence siya. The born again one does not live a life of sin. 1 John 3:9. Whosoever is born of God does not commit sin. The new nature of God in us cannot sin. Diagagyan ka na tayong banal na Espiritu Santo na iyon po ang agent ng Diyos. Kailanman hindi nagkakasala. Ngayon, kung tayo po ay panganak na muli, tayo po ay bagong tao, kailanman hindi tayo nagkakasala. Pero itong katawang ito na nagmula sa alabok, nagkakasala. Kaya sabi ng Diyos, humingi kayo ng tawad pag kayo pinagkasala, upang ang Panginoong Diyos na siya ang kasimuno ng regeneration ay pwede doon patawarin. Kung heartily asking forgiveness. Kung buong puso pa, humingi ng tawad. Meron kasi nung kunwari naghihingi ng tawad. Parang politiko. Namatay yung asawa ng ano. Yung pala siyang kilit. Hindi pa kano magsususpect ang kuya kung siya ng kilit. Umiyak na. O ito, mabuli ko, 10,000. Yung mga anak mo, akong bahala para sa kanila. Pangako yan. Siyempre, maniwalang bukaw. Sabihin nyo sa akin kung sino yung suspetsa nyo. Oo. Yung pala dyan ang kilit. Ayun, from the man without the heart yun. Kunwari, pakitang tao. Pero ang Diyos, alam niya po yung heart ng tao niya. Hindi po ganyan ang gusto ng Diyos. Yung paiyak, panlabas. Ang gusto ng Diyos, panloob, no, umiyak palabas. The born-again individual lives an overcoming life. Ang anak ng Diyos na namumuhay yung gusto ng Diyos. Pinangakpan ng Diyos, the overcoming life. Tagumpay na 1 John 5:4. The born-again once believed that Jesus is the Christ. 1 John 5:1. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Kailanman ang taong na ipanganak na uli hindi nagkakasala. Tamain, hindi nagkakasala. Pero yung katawang itong mula sa alabok, nagkakasala. Because we are all sinners in the sight of God. Anong remedyo? Ask forgiveness. Magkaiba po yung tinubos ka at na nagkakasala kaysa yung hindi ka tinubos na nagkakasala. Magkaiba po yan. Kasi kung ikaw ang nagkakasala ka na anak ng Diyos, mayroon tayong advocate. Tagapagtanggol sa langit is Christ. The advocate is Christ. Ama, nagkasala nga itong anak na ito, pero binayaran ko na sa bundok ng Kalbaryo. Okay, justify. Kung totoo, hindi ka ng tao. For the lost. The result of regeneration. John 7:38. John 7:38. The result of regeneration. The heart is changed. Ang ating puso ay nabago na. Ibig sabihin, yung pusong makalupa, yung pusong nandito pa rin sa lupa, nabago na po yung mga pusong makalangit. Sa Colossians 3:2, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Ilagak ninyo yung pag-iisip, yung pong mayroon sa langit.
Ano yung meron sa langit? Mga reward zone at award. Eternal award. Ano yung award sa lupa na medal bell o angkas medalya? Walang katumbas medalya ibibigay ng Diyos. Doon yung ilagak, hindi yung na meron sa lupa na natutunaw, nawawala at hindi madadala sa langit. Huwag yung pong ilagak niya. Temporal lahat yan. Ha? Kaya tayo po mga anak ng Diyos ay dapat meron po tayong change of heart. Sin is hated. Ang kasalanan dapat nating burahin ni baso. Hindi po yayakapin ang baso, kundi burahin ni baso. Christ is love. The life is changed. Amen? The life is changed. Ha? Pero karamihan sa atin, anak ako ng Diyos, piruhan naman ng burahin ni baso. Ha? Ligtas ba yun? Nung tinanggap ko si Jesus Christ buong puso, ang sabi ng Bible, nakasulat na sa libro ng buhay ang pangalan. Kailangan hindi pwedeng i-receive yun. Kasi ang nagsulat ay ang banal na Espiritu Santo. Pangalawa, you are now declared anak ng Diyos, justified by faith through Christ. Pangatlo, nasiliyuan ka ng banal na Espiritu Santo. It will never change. Hindi yan maganda. Anong sa consequence yung nagkakasala ng anak ng Diyos? Ang sabi ng Bible, pag ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin, nasa kanyang punishment. Ang anak na nagkakasala, chastisement. Ang anak na masunuri, I will bless. Bindisyon ako ka anak naman ang tumpa. Dahil ka babuli natin to be a follower of Christ or to be a child of God, obedient to the Lord. Yun ang dapat meron tayo. The new life overflows in love and good works to others. Biyag nga nabalbaliwan ka na tayo. Over. Ibig sabihin, continuous overflowing a good testimony. Kailan po sana hindi matagpuan sa atin na tayo po ay niyayak natin ang sin. Ano yung sin? Anak. May asawa ka na, naghahanap ka ng iba. Hindi pwede yan. Sin yan. Si Cardinal Sin. Sin. Ibig sabihin na sin, baso. Hindi po pwede yan. Evil mind, sin. Bungangera, sin. Bungangera tungkol kay Christ. That's good. Ay, kasi dalawang klase na bungangera eh. Alam mo mare, si pare, makikita ako. Ano makita mo? May kasama. Nagkakalat ng maling balita. Imbis na witnessan niya tungkol kay Kristo, ang bala ng bibig niya sa Bible. Amen. Kung ang bala niya mula sa outside of the Bible, ay mula sa Biblia yan. Kaya huwag natin pong ipatronize. Huwag natin pong ikagagalak yung mga bagay na nagbubunga ng sin. Amen? O gagawin natin. Salamat tayo mo sa iyong salita. Salamat po Diyos na pinaalalahanan mo kami na ang kasalanan dapat namin pong itakwil sa bawat isa sa amin. Na kami po'y dapat matutong labanan po ang kasalanan pag dumating ang tukso. Sa magitan ng pag-intervention ng banal na Espiritu Santo, dahil kami po yung Diyos naniwala sa magitan mo ay nagwagi na kami. Dahil kami po yung Diyos ay nagtiwala kay Kristo bilang the only begotten Son. Pero ang problema sa amin naman, hindi kami buo surrender unto Him. Meron kami pong sariling style o sariling pamamaraan na ito'y dapat namin alisin. Dahil ang iyong pamamaraan ay laging perfect. Dalayan po Diyos, tanggalin mo sa amin yung mga kayabangan ng sanlibutan, yung mga bagay na bibigay sa amin na lumayo sa inyo. Kundi bigyan mo kami a humble heart, how to obey and to follow thy will, O God, to stay in the land of faith. Salamat sa iyong provision, Father. In Jesus Christ I pray. Amen.